So, interview lang kita, sir. Tanong ko lang kung ano yung naging sira. Dito ko lang, sir. So, ano yung sira nito, sir, kanina? Pakisabi. Sa charging niya. Oo, tapos pinalitan nila yung stator, no? Pinalitan nila ng pang SYM, pero ang motor mo lipan. Tapos pinol wave, pero hindi pa rin nagcha-charge. Tapos sinira na yung battery niya. So ngayon, ginawa natin ng paraan. Okay na yung kanyang motor. So okay na yung charging. Kinonvert na rin natin siya sa DC. Kaya ayos na ulit yung kanyang motor. Ayos na yung charging niya. So yun lang mga ka-workshop. Oo, may mga ilaw na. So okay na. Ano, wala ilaw. Hello mga ka-workshop, ang gagawin natin ngayon itong isang motor ng lipan. So sinaunang model to. Ang problema nito mga ka-workshop, pina-full wave niya. Kaya lang ganun pa rin, after 1 week nawalan ng charge ng kanyang battery, nawalan ng kuryente, walang signal, walang headlight. So tapos pinalitan yung kanyang stator ng pang SYM, pero ang motor niya lipan. So magkaibang stator nito mga ka-workshop. So check up natin kung paano natin gagawin. So checkin natin yung kanyang pagkaka-full wave mga ka-workshop. Ito yung kanyang dating mga linya. So yung kulay white na galing sa ating stator, nakakabit sa kulay pink ng bagong regulator na full wave. Tsaka yung yellow, nakakabit din sa yellow ng full wave rectifier. Tapos yung red, nakakabit sa red ng harness punta sa battery. Yung green punta sa ground. Tapos yung black, naglagay siya ng wire dito na napakahaba. So papunta siya sa kulay green. Green ba to? So ayan, nakakabit kung saan. So dito siya kumuha yung black niya. So yan ang aayusin natin. Pero check muna natin kung tama yung pagkaka-full wave, kasi sabi niya pinull wave to ng ibang full waver. Pero ang problema, hindi nagcha-charge, walang mga ilaw, walang kuryente, pero umaandar yung motor dahil ang kanyang motor ay primary drive, no? So AC drive yung kanyang CDI. Kaya umaandar pa rin siya, pero wala siya talagang charging at wala siyang mga ilaw sa kanyang motor. So i-check natin muna siya ka-workshop. So tinanggal muna natin yung kanyang connection sa kulay pink tsaka sa yellow, tapos yellow tsaka white. Galing sa stator papunta sa regulator. Check natin kung tama ang pagkaka-full wave nito, kasi ayon sa may-ari, pinull wave to. So check muna natin tong dalawang to gamit ang test light. So lagayin muna natin sa kulay puti na wire, tapos test natin kung may ground. Tapos subukan natin sa puti at sa yellow. Kailangan ilaw yung ating test light. So ayan mga ka-workshop, nakita nyo hindi siya umilaw. So ibig sabihin hindi pa naka full wave yung kanyang stator. So hindi siya full wave, pero pinaload lang nila yung ground. Tinanggal nila yung ground pero hindi naka full wave sa loob. Kaya ipo full wave natin yung ka-workshop. So walang ground
pero wala rin connection tong dalawang to. So check natin yung kanyang stator kung anong problema. Pero maandar yung kanyang motor. Wala oh. Wala siya totally. So, kinalas natin ka-workshop yung kanyang stator, no? Connect natin siya. Yung pagkakakabit ng kanyang yellow, okay naman. Tapos, ito yung kanyang white, yung kanyang charging, ito yung yellow, ito yung ground. Pinutol niya rito itong coil na to, itong wire na to na coil. Pinutol niya rito sa ground, kinabit niya sa yellow wire. Tinanggal niya naman yung yellow wire dito sa middle coil. Ang problema lang, wala siyang balot. So, nakaganyan siya, kaya tendency dumidikit pa rin siya sa middle coil. Kaya ang gagawin natin, ayusin natin yung hinang, tapos lalagyan natin siya ng shrinkable tube, tapos itetest natin siya ulit mga ka-workshop. So ayan mga ka-workshop, inayos natin yung kanyang pagkakahinang, tapos nilagyan natin siya ng cover na shrinkable tube, para in case na dumikit man siya rito sa kanyang middle coil or dito sa kanyang chassis, hindi siya magkakaroon ng ground. So, balik natin tapos i-test natin siya ulit mga ka-workshop. So, ang nangyari ka-workshop, tinest natin yung SYM na stator. Okay naman siya. Ang problema, wala siyang pinoproduce na kuryente. Paano? Kasi hindi siya compatible para sa lipan na magneto. So, hindi umaabot yung kanyang stator sa magneto ng stock na lipan na motor. So, ang ginawa natin, kinuha natin yung dati niyang stator. So itong stator na to, ang sabi niya sa akin, pinalitan niya rito yung charging coil. So ito yung kanyang stock stator ng lipan. So ito talaga dapat ang nakakabit, kaya pinakuha natin to. So ang gagawin natin, itetest natin yung kanyang charging coil, no? Tingnan natin kung may pag-asa pa yung kanyang coil, kung magcha-charge pa siya. So ayan. Ipo-full wave din natin to mga ka-workshop. So itong stator na ito, full wave din natin siya para maging okay yung kanyang charging. So ito yung kanyang primary coil, itong kulay black na to. So hindi na siya gumagana, wala na yung kanyang primary coil, kaya ang gagawin natin, i-convert na natin tong kanyang CDI from AC to DC. So 5 pin, i-convert natin siya sa 4 pin. So ang gagamitin na lang natin dito sa kanyang stator, yung kanyang charging na lang, pero hindi na yung kanyang primary coil. Kaya i-convert naman natin siya sa DC drive para okay yung charging at umandar rin yung kanyang motor. So papalitan natin siya. Kasi meron naman siyang stock na pang DC CDI, kasi pinabili rin siya dati ng una niyang mekaniko dahil kinumbert na nila to. Ngayon, yung sa isa pang mekaniko, ang kinumbert naman stator. So ngayon, lahat ibabalik natin sa stock. Balik natin yung stock na kanyang stator, pero convert na tayo sa DC CDI kasi hindi na gumagana yung primary coil ng kanyang stock na stator. Pero yung charging nun, kinumbert natin sa full wave. So okay siya, gumagana siya. Maganda pa rin yung kanyang charging. Maliban sa primary coil na hindi na natin nagawa ng paraan, kaya convert na tayo mga ka-workshop. Yung white na may blue, nakakonect rin siya sa white na may blue, no? Yan yung trigger o pulser. Tapos itong kulay white na galing sa stator, nakakonect naman siya sa kulay pink sa bagong regulator, yung full wave. Tapos yung kulay yellow, sa yellow rin ng bagong regulator natin na full wave. Yan. So, tapos itong kulay green, sa green, so ground, negative siya. Doon siya sa stock harness ng dating regulator. Tapos yung red, doon rin siya sa stock harness ng dating regulator. No? Sa battery ang papunta, charging. So, yung itong kulay black, black na may stripe na red, tsaka yung black na galing sa regulator, nakakabit naman siya sa may susian sa accessory wire, no? So yun, naka full wave na yan. So ito naman atin CDI, yung galing sa stator na kulay red na may stripe na black, disable na, pero yun
papunta sa CDI mismo, nakarokto nang galing sa stator, siya naman nakakabit sa accessory wire. So dito na natin siya kinabit sa black wire ng regulator kasi nakakabit naman to sa accessory wire sa galing sa susian. So diyan na rin natin siya kinabit. So para magkaroon pa rin siya ng kill switch at supply yung atin AC CDI. DC CDI, sorry. YouTube channel niya yun, Deno, no? So okay na mga ka-workshop, na gawa na natin yung kanyang motor. Ang ginawa natin, convert na natin sa sa DC yung kanyang CDI na dating AC. Kasi sira na yung kanyang primary coil. Tapos binalik natin yung kanyang stock na stator, no? Inalis natin yung kanyang pinalitan noon ng mekaniko na pang SYM, ang motor niya lipan. So magkaiba yung kanyang stator, kaya ibinalik natin yon. Ang problema lang, sira na yung primary, hindi na natin na-survive. Kaya ibinalak natin yung stock niya. Pero DC drive naman natin siya. Ngayon, DC drive, tatanungin nyo, under ba kahit walang battery? So papakita natin sa inyo na under pa rin siya kahit na siya walang battery. So ito yung kanyang lagay ng battery, no? Wala yung battery, ayan yung mga battery. So i-start natin siya. So walang push start, syempre kick start. Oh my God! Wow! So ayan, makita nyo mga ka-workshop, under siya kahit na DC drive siya, na kahit na walang nakakabit na battery sa motor mo. Once na magkaroon ng supply ng kuryente galing sa stator, dahil naka full wave siya, mabatuhan ng kuryente yung kanyang CDI, under pa rin yung kanyang motor. So in case na magkaroon ng problema, mapapa-under mo pa rin yung motor. So kaya okay na okay siya. So nasolve natin yung problema ng kanyang motor, no, yung charging niya at saka yung kuryente ng kanyang motor. Nagawan natin ng paraan at na pa-under natin ulit yung kanyang motor. Yan, kita nyo? Walang battery yan, pero meron siyang busina. May signal. Kasi mga ka-workshop, naka full wave siya.